Dito nasupalpal ang mga kongresista na nagpupumilit na sige na, baguhin ang konstitusyon kasi defective daw yung 1987 konstitusyon. Kaya daw tayo hindi umaasenso dahil sa konstitusyon. Okay? Okay, magandang araw mga kaibigan. Gusto kong ibalita sa inyo ang isang pangyayari sa Baguio City noong nakarang araw na kung saan medyo nasupalpal na naman o napahiya ang mga kongresista na pinangungunahan ni Speaker Martin Romualdez. Ito po yung consultative hearing ng Senado tungkol sa charter change. Okay? Gustong-gusto ni Speaker Martin Romualdez na maipasa na kagad ito. Kaya lang wala ang Senado, hindi nila kayang diktahan. Kaya hinay-hinay lang Senado pinapakinggan ang saloobin ng iba't ibang sektor ng society at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Okay, so nung isang araw, nagkaroon ng hearing sa Baguio City. Si Senator Angara ang nag-preside sa hearing bilang chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments. So nandun, nag-attend ang mga representatives ng education sector and business and private stakeholders. Nag-attend din si Baguio City Mayor Benji Magalong, Baguio City Representative Mark Go. Okay, matatanda natin na ang proposal ng mga mambabatas through Speaker Martin Romualdez, sila man ang, and of course, pati na rin ang presidente. Kasi lahat ito, sila yung may gusto eh. Alam na natin yung number one, yung hidden motive nila is later on political amendment. Itong economic provisions, ano lang ito, pasimuno lang o panimula. Okay, so sa proposal, gusto nilang baguhin ang restriction sa foreign ownership on higher education, public utilities, and advertising. Okay. So dito sa higher education na foreign ownership, dito nasupalpal ang mga kongresista na nagpupumilit na sige na, baguhin ang konstitusyon kasi defective daw yung 1987 konstitusyon. Kaya daw tayo hindi umaasenso dahil sa konstitusyon. Okay? So mula 1987, limited ang foreign ownership. So ang nagmamay-ari ng mga paaralan Pilipino. So gusto nilang i-open, gusto nilang papasukin ng Harvard, Stanford, Princeton, ano ba yung mga university, mga malalaki. Okay, so ito, magbigay lang ako ng dalawang prominent personality sa hearing na nagbigay ng kanilang matinding pagtutol sa charter change. Una, Pangasinan State University Bayambang Campus Executive Director Godelia Samson. Ayaw ng Pangasinan State University yung 100% ownership ng ating mga paaralan. So, anong dahilan? Sabi niya ni Dr. Godelia Samson, opening schools to 100% foreign ownership is tantamount to treason, pagtataksil. It means, sabi niya, surrendering our education system to foreigners who don't know anything about the history of our educational system, as well as the root causes of our educational crisis. I truly, totally agree dito sa punto ni Dr.
Samson. Anong alam ng mga may-ari ng Harvard o ano pang mga university yan? Profit lang ang gusto nila. Gusto lang kumita. So, tama. Wala. Hindi effective. Yung mga gustong mag-aral ng Harvard na Pilipino, di punta sila sa Harvard. Bakit mo papapasukin ang Harvard dito sa Pilipinas? So, kalokohan yan. Okay, sabi ni Dr. Samson, dagdag pa niya, this would result in displacement of Filipino teachers and would only benefit political dynasties and big businesses. Agree. Ulit. Ako. I don't know sa inyo ha. Mag-comment kayo. Ano ba? Gusto nyo ba ng ating mga eskwelahan hindi na Pilipino may-ari, papasok na ang mga foreigner at magpuput up ng kanilang mga eskwelahan dito sa Pilipinas? Ganon po ang gustong mangyari ng mga kongresista. I-open na nila foreign ownership ang ating higher education. Okay, pangalawa na sumupalpal kumontra sa panukala ng mga kongresista, si Kalinga Governor James Iduba. Sabi niya, ayaw niya yung 100% foreign ownership because there is a need to preserve moral standards long held in the highlands. Huwag nang galawin yan. Sabi niya, yung present education system natin ngayon na Pilipinos ang nagme-may-ari, yun na yun. Kasi ito nga, papasukin mo ang mga Amerikano, mga British, o sino pa yan, mga Europeans. Anong alam nila sa kultura? Correct. Si Governor James Iduba. Kaya kalokohan itong itong ginagawa nila. Anyway, tuloy-tuloy pa itong mga hearings. Ang susunod na Senate hearing is Cebu. After Cebu, Cagayan de Oro. And then later on mag-recess o adjourn na yung second regular session ng Senate and Congress. Kaya wala na yung kagustuhan ni na Speaker Romualdez. Pati na rin si PBBM, wala na, por nada. Kasi gusto nila ihabol na kung maipasa sana sa Senado itong Chatcha, by 2025 na midterm election, magkakaroon na ng plebisito. Sasabay na pagboto ng mga senador, congressman, governor, mayor, sasabay na nila plebisito kung ang mga Pilipino payag sa charter change. Kaya lang, lumalabas ngayon na luhaan si Speaker Romualdez, si PBBM dahil wala. Maraming umaayaw i-review natin yung latest survey ng Pulse Asia na nagsasabi 88% sa mga Pilipinos, mga respondents na tinanong, ayaw tutol sa Chatcha. Hindi yan ang primary, ang urgent national concern ng Pilipinos, hindi Chatcha. Ano ang concern ng nating mga Pilipino? Yung inflation, yung creation of jobs. Yun ang inaalala ng mga Pilipino. Ang pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno natin, charter change. May isang survey, I think, Okta Research. Only 1% ang nagsabi sa mga respondents na ang kanilang urgent concern is charter change. So, palpak na palpak talaga itong ginagawa ng administrasyong ito na wala. Anyway, bistado na yung gusto nila na umpisan lang nila ng economic amendments, later on isusunod nila political amendments. Yun na nga, itong isang nagmamarunong na presidential advisor on poverty alleviation, imbes na ang kanyang concern, ang kanyang i-propose paano ma-address yung poverty ng Pilipino, ay yung Secretary Gadon Kunuhay, ang proposal niya is charter change o yung political gusto niyang ipa-extend ang termino ng mga public officials. Gusto niyang proposal niya, baguhin na ang sistema ng gobyerno from parliamentary, from presidential to parliamentary.
from bicameral ngayon to unicameral. Yun na, yung lumalabas na yung kanilang adhikain talaga na they want to stay in power for a longer period of time. Kaya nga, nagkakaroon ng mga maisog rallies. Yun ang inaayawan ni na PRRD, Attorney Glenn Chong, Attorney Rodriguez na paglapastangan sa konstitusyon itong ginagawa nila na charter change. At mabuti na lang at excuse me, mabuti na lang ang Senado hindi nadidiktahan. Dahan-dahan lang nakikinig at sino yung nagsabi? Si Senate President Subiri na i-input nila yung survey, yung 88% ng mga Pilipino ayaw ng charter change. Kaya most likely, patay sa Senado ang charter change na ambisyon ni PBBM at Romualdez, at wala nang paraan na maging Prime Minister si Speaker Romualdez kasi wala, patay ang kanyang tiyatsa. Okay, so the only way is kakandidato siya na presidente by 2028. Oh, bring it on. Sige, maglaban kayo ni BP Sara ng patas na labanan sa isang honest, orderly, peaceful election. I don't know kung mananalo si Speaker Martin Romualdez. Good luck sa mga kongresista.